Oh, ano sabi rito? Si Pulong sa ICI. Dito kasi, no? Yung ICI, kaya kayo nahahanapan ng butas din ni... Hinahayaan yung mahanapan kayo ng butas eh. Wala rin kasi kayo sa... Minsan bibirahin na kayo ng birahan PH eh. Pag naasar kami sa inyo eh. Oh, ano sabi rito? Pulong, ICI. Pulong sa ICI. Tigilan pagpapadala ng political operator sa Davao City. Hindi itinago ni Davao City Pulong Duterte ang galit sa umano'y expose ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio hinggil sa mga questionableng flood control project sa Davao City, maging ang pag-ikot ng Independent Commission for Infrastructure sa kanilang lungsod. Ayon kay Duterte, tila ginagawang target ng Davao, tinatarget ang Davao City habang pinapalampas umano ang ghost project sa mga Ilocos Norte. Distrito in-house Majority Leader Sandro Marcos House Majority Leader Sandro Marcos, anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, sabi pa rito, and the ICI, and to the ICI, ito yung mismong content ng konteksto ng sinabi ni Pulong Duterte. Stop pretending this is a national audit. That this is a national audit. When you keep flying your people, retired police, recycled appointees, and non-engineers to Davao just to take photos beside working projects, if you want credibility, send real engineers, non-political operators paid by a paano ko babasahin yan? Tatawagin mo ba maging presidente natin? Gustuhin man namin maging patas dito sa Birahan PH. Ayusin nyo yung mga pananalita nyo dyan. Kami lang ang kami lang mambibira. Monopolize namin yung birahan eh. Idinagdag pa ng kongresista, walang itinatago ang Davao City at lahat ng proyekto sa kanyang distrito, particular ang flood control sa Davao at Matina River. Oh, the structure exists. They are serving the people. They are not ghosts. Unlike kinds of politics, some people keep reviving every time they need attention. Pasaring ng anak ng dating Pangulong Duterte. Tinio, hinamon pumasyal sa Davao. Tinio's so-called expose is nothing but a desperate and ignorant attempt to drag Davao into another circus of baseless accusation. You claim to have uncovered anomalies, but did you ever question DPWH with your so-called facts? Or did you just piece together numbers to sound relevant again? Dagdag pa neto. Oh. Yan ang mahirap eh. Dito, no, may punto rin si rito eh. Ako, tatamaan talaga kayo. Kasi, una, bakit nyo kasi sinasama si Magalong? Eh nahahanapan kayo ng butas, retired police. Hindi kayo ipakita nyo kasi yung authority nyo to investigate. Magdala kayo ron ng talagang inhinyero. Legit na engineer. Hindi makikita sa camera si Magalong naggagano ng lupa. Eh para namang timang din yung ICI kasi. Eh tama din eh. Tapos eto pang si Asurin kahapon. Si Secretary Vince Dizon kasi nagagamit yung ICI para sa ibang kapakinabangan ng ibang tao na hindi naman kasali. Tigilan yung isama yan si Magalong. Ito, pagka isang nyo pa, pasensyahan tayo. Bibirahin kayo dito sa Birahan PH, lalo na dito sa segment ko. Kasi, isinasali nyo nang isinisali si Magalong. Yung itsura tuloy nung ICI, nadudungisan. Nahahanapan ng butas.
Oh. Biruin nyo, recycled appointees and non-engineers. Excuse. Kung matitikas, di kalibre yung pinapadala nyo. Hindi yung nag-resign na, isasabit nyo pa ng isasabit. Oh, eto, panawagan to Siyempre susunod dito, warning na. No? Nananawagan kami dyan sa ICI. Sana, panindigan nyo yung pagiging independent nyo. Hindi yung nakikita pa kung sino-sino na tapos gina-justify nyo pa sa media kung bakit nyo siya kasama. General Asurin naman, kung turnover lang, ilang turnover ba trip mo? Oh. Biruin mo, no? Imbis na okay ang ICI, kung nagagamit kayo ng ibang tao para sa pagpapamedia mileage nila. Magpadala kayo ng mga engineer, tapos ipakilala nyo na maigi kung ano yung qualification. O eto, yan yun. Kahit ganun din naman Ba't si General Asurin yung mag-iimbestiga? Tama ba yung narinig ko galing dito kay Kabayo? No, yung manugang neto ni Magalong, ano sabi? Kaya daw siya isinama doon dahil malaki daw ang tiwala ng mga kapulisan ng Davao. Mas malakas pa tiwala sa'yo? Kay Magalong, kaysa sa'yo, General Asurin. Kaya, Secretary Vince Dizon please lang, maglubay ka. Maglubay ka dyan kay Magalong. Kasi medyo hindi na namin maintindihan kung ano yung trip yung Oh, ikaw naman Pulong. Putya, eto ang ganda ng ginawang research No, yung expose sa'yo dito. Out of 100 plus na proyekto, pagdating sa flood control project, 80. Hindi ko maalala yung tamang figures pero almost like round off dun sa ganung mga numero. Oh. Kung sino daw, malayo pa ako, paano gagawin natin dyan? Oh. Why are you silent there but loud in Davao? Kita nyo, nahahanapan pa tayo ng butas Ba't di nyo pagbigyan? Bakit di nyo ICI, yan, kami na dito sa Birahan PH, nananawagan na rin kami, ba't di nyo pagbigyan yan, yung mga panawagan? Para maging patas lang din. Puntaan natin, Ilocos Norte. Sigurado naman kami dyan, hindi takot ang ating mahal na Pangulo. Ganon din si Congressman Sandro. Congressman Sandro, shout out. Nanonood yan dito sa Birahan PH. No? Hindi. Maging patas tayo, imbestigahan yung dapat imbestigahan. Sana, magkaroon tayo ng update about sa ICI, kung yung struktura ng ICI, yung mga members, yung mga tauhan. Kasi ngayon we found out na meron ng pondo ang ICI. No? 40 million, I think. So meron na silang pondo, yung ICI. So, ang pinakamaganda dyan, para magkaroon kami, magbalik yung dating laki ng tiwala namin sa inyo. Pinakamaganda, pakita nyo yung struktura nyo ngayon, yung plataforma, yung programa. Kahit basic lang ng introduction kung ano yung pagkakasalansan ng mga tao dyan sa ICI. Kasi ganito lang, papunta-punta kayo, pamidya-midya, tapos magkukusot-kusot ng lupa. Tapos hindi, tama rin pero syempre, yung mga pinagsasabi mo Pulong, back-upan mo. Lagi maglapag ka rin ng ebidensya, hindi yung puro ka lang kuro-kuro din dyan. Ito, ano sabi rito ni Pulong?
Ito ba? Ang problema rito, baka meme lang to, pero nakuha ko to dun sa may ano eh. Sa FB ni Pebbles. Sana wag naman tong totoo. Ano naman kung walang batas na naipasa? Kasi maalala nyo, marami nagsabi, no? Marami rin postings tsaka memes na kung saan tinatanong kung eto yung isa mga listahan ng mga congressman na walang naipasang batas. At number 1 dun si Pulong. 'Di ba? Kaya sabi, ano naman kung walang naipasang batas? Ang importante, maayos at mapayapa ang distrito. Naku po, kung totoo yan. Wag natin banatan dahil di natin alam kung totoo. Di natin alam kung totoo. Ha? Kaya hindi ipinakita lang natin, ha? Pagka napatunayan natin po to, balikan natin to. Kasi medyo sablay to eh. Pero para naman tayong eng-eng niya kung babalatan natin.